Paano kung sabihin kong may isang beach sa Bataan na hindi pa gaanong kilala ng karamihan, pero kayang ibigay ang katahimikan at relaxing na bakasyong hinahanap ng marami? Sa Bagak Bataan, isang destinasyong malayo sa ingay ng mga mataong beach, kung saan mas nangingibabaw ang tunog ng mga alon at preskong simoy ng hangin. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit may mga bumibisita rito? Dahil ba sa malawak nitong dalampasigan? Dito mga idol. Sa mga camping spots na malapit na mismo sa dagat? Yung dalampasigan. Ayan. No? Lawak, no? O sa mga sunset na tila pinipintahan ang kalangitan tuwing dapit hapon. Dito sa aming setup. Ito na. Punta tayo sa dalampasigan. Uy, yun ano? Araw, pababa na. Habang naglalakad ka sa baybayin nito, mapapansin mong iba ang pakiramdam dito. Walang pagmamadali, walang masyadong ingay, tanging dagat, hangin at tanawing nagbibigay ng pahinga sa isip. Kaya tara, samahan nyo kami pumunta dito sa isang beach resort na ito at tunghayan natin ang ganda ng lugar na ito. Sa dulo daw yung camping area. So dito yung camping area. At ang aming experience dito sa aming moto camping. Hangin dito mga idol, yung ihip ng hangin. Talagang napaka-presko. Parang sarap matulog agad pagdating dito. Alright na, di ba? So ganyan lang, paka-simple. Diba? Alright, so yan mga idol, luto na at medyo nasunog-sunog na nga. So yan mga idol, luto na ating kaldereta. Ito ang Playa Pino sa Bagak, Bataan. Let's wander. Nature trip tayo. Sa dagat! So dito yung mga nagre-rent ng ng mga kubo. Dito yung pwesto nila. Iba pa yung pwesto ng mga campers. Ganda oh. Maliwalas. Ganda ng sunset mga idol. Grabe. Di ba? Ang ganda ng view namin habang kumakain. So ito nga pala yung aming kakainin. Sarap di ba mga idol? Ito na. Malubak. Hindi siya kalsada, no? Hindi konkreto. So ganito yung itsura. Maliblib. Siguro pag gabi dito madilim. Alright, what's up mga idol? Isang magandang araw sa inyong lahat. Ayun. So panibagong araw, panibagong vlog na naman. At nandito tayo ngayon sa Balanga, Bataan mga idol. So pupunta kami ngayon sa Bagak, Bataan. Dahil nga pupunta kami sa isang campsite, beach front campsite, no? So magandang pupunta ngayon doon, lalo ngayong summer. So pupuntahan namin yon mula dito sa Balanga. Ibabiyahe pa kami ng more or less 1 hour pa siguro, no? So papakita ko sa inyo kung ano yung mga makikita doon na magandang tanawin syempre. And yung mismong campsite, no? Tapos doon papakita ko rin sa inyo yung aming experience at kung magkano yung aming magagastos. So maganda puntahan tong Bataan ngayon dahil malapit lang to sa Metro Manila, lalo sa amin sa Bulacan, na pag gusto mo magdagat ay ilang oras lang ang biyahe ay nandun ka na, no? So isa tong Bataan sa talagang magandang puntahan lalo na pag summer. Yon. So papakita ko sa inyo yung campsite na Playa Pino. Ayan. So magka-camping kami ni Babe ngayon and bukas na kami uuwi. So right now nandito tayo sa Balanga and nag-stop over lang kami dahil nga sobrang init na dahil tanghali na rin, no? Sinadya namin tanghali kasi after lunch doon pa lang kami mag-check-in doon sa Playa Pino. So yung mga idol, kung nagbabalak din kayo pumunta o naghahanap kayo ng campsite papunta doon or dito sa Bataan, ay isa to sa marirecommend ko. So tignan natin yung aming experience and sana maging guide to sa inyo kung gusto nyo pumunta doon. So yung mga idol, panoorin nyo na lang itong video na to para sa mga detalye. Let's go! Alright, so yan mga idol, biyahe na tayo mula doon sa aming hinintuan na waiting shade, no?
So papunta tayong Bagak, Bataan sa Playa Pino. So itong campsite na to mga idol, nakita ko lang to online. Then ang ganda kasi ng ambience niya, kaya parang alam mo yun, nakakahalina, nakaka-enggan yung pumunta doon. And yun nga, since nagka-camping din naman kami, actually second or third time pa lang namin to na mag-camping. Pero this time solo camping kami dalawa ng ni babe, no? So second time namin to na kami dalawa lang. So parehas dito sa Bataan. So kung napanood nyo yung vlog ko na una dun sa may Armabel Beach sa Hawla kung tawagin, sa Maribeles yon. Yun ang una naming camping, no? So ito yung second time. So try ko yung best ko na ipakita sa inyo yung bawat detalye. Bukod sa aming camping is syempre yung ating pupuntahan, no? So this is moto camping mga idol. Rides muna tayo papunta doon. Let's go. So di na ako nag Google Map kasi hihinto kami dun sa may Japanese-Philippine Friendship Tower. So dire-diretso lang naman to mula dito. At kung napanood nyo yung mga vlog ko, marami na akong vlog dito actually sa Bataan. Meron na rin sa Paisawan, 2 beses na yon. At ito na yata yung pang-apat na vlog ko dito sa Bataan, no? More on Bagak, Maribeles lagi. Hindi pa ako nakakapuntang Morong and sa ibang beach resort dito sa Bataan. So next time mag-ikot pa tayo dito sa Bataan since isa nga to sa malapit na beach sa Bulacan, no? Kasi from Bulacan tatawid ka lang ng Pampanga and nandito ka na sa Bataan. Siguro mula dito hanggang sa amin roughly 3 hours. Hindi naman naaabot ng 4 na oras. So araw ng Huwebes ngayon. So di masyadong marami yung tao. And tignan natin sa Playa Pino kung maraming tao o konti. Though lagi ko naman nakikita doon is konti, no? So expect natin na mas konti this day or weekday. Wow, ganda, oh. Mga bundok dito natatakpan pa ng mga fog eh. Pag tinignan mo mula dito, ayan, oh, tatakpan pa siya ng mga fog. Pero mainit na dito, summer na rin kasi mga idol. Nakakamiss mag-camping eh, no? Kaya this time magka-camping kami. Sakto rest day ni babe. And summer sakto mag-beach. So sakto, no? Beach plus campsite. O di nakapag-camping ka na, nakaligo ka pa. So pakita ko sa inyo mga idol kung gaano kaganda doon. Though wala pa ako masyadong idea doon kasi ilang beses ko pa lang naman nakikita sa social media yon. And mas gusto ko kasi talagang puntahan na lang, no? Yung ako na mismo makakakita, ako na mismo magja-judge in person sa ganda ng lugar, ganyan. So napanood yung ibang vlog ko dito mga idol. Yan, ilang beses tayo nakadaan dito mula Bagak papuntang Maribeles. Dinaanan natin yung 45 kilometers na Bagak Maribeles road. So speaking mga idol, ayan na, welcome to Bagak, Bataan. Hindi ko may picturean babe. Ayun lang. So diretso na kami. Yan, so officially sa Bagak na tayo. And pagpasok ng Bagak, yan, napakadaming puno dito sa daanan, no? Suabe, di ba? Ang lilim, oh. Wow, sarap mag-ride pag ganito, nakalilim yung mga puno sa daanan. Hindi mo ramdam yung init eh, tapos ang presko ng hangin. Woo! Yan, may bahay na dito. Ang ganda ng bungad ng Bagak eh, no? Pagpasok mo doon, napakalilim. Ayos. Wow, lilim.
Welcome, Barangay Binukawan. Siyempre, bagak pa rin to mga idol. Ayun no. Parang same lang dun sa entrance ng ano bagak lilim Hira dumadaan. Konti turista ata ngayong araw. Weekdays kasi. Palusong na rin to. Lapit na tayo sa kabayanan ng Bagak, or dun sa pati dun sa Japan-Philippines Friendship Tower. Sabi sabi lang yung kalsada mga idol. Baka mabihitin no. Yan, so dito marami ng establishment mga idol. Yan, so dito kita na yung Japan Philippines Friendship Tower. So nasama ko naman ito sa vlog ko dun sa 45 kilometers Bagak to Maribeles Road. Yan. So dito maraming kainan, establishments, halos lahat na nasa nandito. Nakadalasan nasa mga kabayanan, mga poblasyon. Yan, meron pa 7-Eleven. Meron ding gasolinahan. So halos lahat nandito mga idol. So pagka nandito tayo mga idol, kakanan tayo, no? Alright, so dito sa Japan Philippines Friendship Tower, dito tayo sa papuntang Morong, Subic at Clark. So kakanan tayo mga idol. Mula dito mga idol, based sa Google Map is 9 minutes na lang, no? So malapit-lapit na to, 3 kilometers. So may mabibilan doon na 7-Eleven bago mag Friendship Tower. Tapos meron din doon mga gasolinahan. So ito yung way papuntang Morong, Subic at Clark ba yun? Nakalagay doon, no? Paolongga po. So bumili muna kami ng mga kailangan namin bilhin. And ayun, punta tayo. So dito rin pala mga idol, madadaanan natin yung yung kilalang resort. Ayan yung Las Casas Pilipinas de Acuzar. So dito pala papasok noon mga idol, no? Alright. So mula dito tanaw na rin yung dagat. So time check, it's 3:36. May mga pinuntahan pa kasi kami. Hindi agad kami dumiretso papunta dito. So hapon na. So sa way na to, bihira yung dumadaan, no? 4 lanes pero alas walang kasalubong at kasabay. O sa oras lang na to. Kaya malapit na tayo sa Playa Pino mga idol. Ayun, tingin ko dito Ay oo, yun nga. Ayun Playa Pino. Dito pala sa may Corbada mga idol. Tanong ko na dyan kung may sibuyas, bawang sibuyas. Yan sa mga idol, may binili lang kami dito. Bawang sibuyas. Gusto luluto kami mamaya Hindi ko lang sure kung may bilihan doon sa loob, pero bumili lang kami dito para sure, diba? If ever wala, lalabasan lang ulit kami kasi may motor naman kami, kaya naman puntahan. Ayan, so dito yung idol, yung papasok ng Playa Pino. Gandang araw po. Walk-in po sa Playa Pino. Overnight dyan? Opo. Sige po. Ito sir, sa reception na lang po. Dito sir, pakaliwa. Okay. Thank you sir.
So ito yung papasok ng Playa Pino mga idol. Yan, may nakalagay this way. So kakaliwa tayo. And eto na. Maano rin siya. Malubak. Hindi siya kalsada, no? Hindi konkreto. Rough road talaga. So dahan-dahan lang tayo. So hindi natin alam gaano kahaba yung ano na to. So tansyahin na lang natin. So ganito yung itsura, maliblib. Siguro pag gabi dito madilim. Dito tayo sa kabila. Ang bato dito sa kabila. Ayun. So may mga signages naman pala kung saan kayo dadaan. Ayan. So tingin ko naman mga idol, kaya ng mga 4 wheels dito kahit kotse na medyo mababa, ano? Scooter kaya din to. Ayan. Ingat-ingat lang kasi mabato at may mga palusong, no? Ayan, no? So ayan, tulad nito, this way. So wala kami nakikitang ibang kasalubong or kasabay dito papasok. Nilim dito eh, oh. Sana may tindahan din sa loob, no? Para in case may kailangan kang bilhin is ito na lang, hindi na tayo lalabas kasi grabe rin pala yung daanan palabas. May mga bato, oh. Pag ganito talaga, automate talaga naalala ko. Gantang-ganta yung daanan doon. Tapos 2 oras na ganito. Hanip na yan. 2 oras na biyahe. Ayun. So medyo liblib lang mga idol, pero maayos naman. May daanan naman. At may mga signages din. Alright. Uy, grabe nga to. Wow. Ang lilim. Pero malapit na tayo sa beach eh. Parang dyan na lang yun, oh, sa kabila, oh. Susundan na lang natin to. Ayun. Pagdating dito, slow down this way. Ayun, sementado na dito mga idol. Ayan. Oo. Oh, di ba? So diretso lang siguro. Ayun. Excited. Oh, sarado ah. Ayun, this way pala, kakanan pa tayo. So paglusong nyo dito mga idol, kita na yung dagat, oh, di ba? Pero this way, dagat, no? Asul na asul ah. This way. So ito na ata yung huling lilikuan. Hindi ko lang sure, ah. Pero nasa tabing dagat na tayo mga idol. Kitang kita na yung dagat, oh. Wow.
Di ba? Solid. So parang kami lang yata tao dito. Charot. O dahil late na kami. Weekdays. Sa bagay, weekdays. So, ano pala expect natin pag weekdays? Kaya malaki yung chance. Kaya nga, tama ka dyan. Hindi crowded, kumbaga. Oop. So, nakikita nyo naman yung diadaanan, mga idol. Pagka pupunta kayo dito, expect nyo na talaga yung ganito, no? Pero kaya naman. Ito nga, scooter naman yung dala namin. Siguro kahit Mio, laban dito. Honda Click, ganyan. Laban yan. Diskarte lang sa pagdadrive. Di ba? Siguro mga 5 minutes din ng ano nyo. Uy, may hayagdan, no? Saan kayo papunta yan? May view deck kaya dyan? Sarado. Sarado ba? Wala umakyat. Ah, ito na. May mga tao rin, no? Pero konti lang. Wow. Tignan nyo mga idol. Welcome to Playa Pino Beach Resort. So ito na yung ayun, sige dito nga tayo sa may entrance. Magkano kayo yung tubig? Ayaw ko lang. Hello po. Ayan, Playa Pino Beach Resort. Ayan yung rate nila mga idol. Day tour 275, overnight 375. Pag kids may discount, so halos off lang. Senior PWD may discount din. Campsite tent pitching 300, tent rental 800. Pag kukuha kayo cottages and tables, meron din. Nipa hut, big 2.5, medium 2K, small 1.5. Tables not available. Yan, may villas din sila, oh. Villa A at C, 8,000 and 5,000. Dormitory type yung Villa C. Yung Villa A, AC room. Okay. Playa Pino rules, 12 midnight check out for overnight. 12 noon pala. 12 midnight na lang. 12 noon. Re-entry pass is until 10 PM lang. All of music including karaoke is allowed until 10 PM only. Bonfire is not allowed. Swimming is allowed when there is a lifeguard on duty. Beach area is only 6 AM to 6 PM. No refund policy. Please don't leave your valuable things unattended. Thank you. Okay, let's go. So, yung campsite is dun sa dulo. Yan. So, pagkabayad nyo, lalo tulad kami, tent pitching. So, dito yung daan. May bayad yan. Ayun, may number eh. Room lang nakalagay. Nipahat. Nipahat nakalagay. Tignan mo yung ano babe, nandyan. So, ito. Ito yung restroom nila, no? Shower area and restroom. Okay, so okay. Tapos ito yung villa nila. Okay. Villa B, Villa C. Okay. Restroom, meron din doon restroom. Sa dulo daw yung camping area. So dito yung camping area, babe. Oo, sige. Hanap tayo magandang pwesto. Pwede naman yata ipasok yung motor eh. Pasok mo na yung motor eh. Paano? Pababa ko dyan? Oo, diba? Hindi ko alam. Mahirapan ka. Oo. Mm. Hindi kaya? Kaya. Pwede ba? Oo. Sige, baba nga. Pwede naman daw ipasok yung motor. Sige, sige. Pili ka ng pwesto. Saan mo gusto? Yung malapit sa CR doon? Doon.
O, di doon. Doon, babe, oh. Doon, oh. Or saan mo ba gusto? Doon tayo dadaan sa may ano kanina. Doon. Tapos pag ano, no? Ano, kaya dito? Let's malalim na yan pag ganyan. Kaya mga idol, dito na tayo. Let's go. Alright, so yan mga idol, nandito tayo sa pwesto namin na napili. Playa Pino. So nakita nyo naman yung papasok mula sa highway. Medyo mahirap kasi nga rough road. Pero tingin ko worth it naman kasi tingnan nyo naman napakaganda ng kapaligiran dito mga idol. Ito yung Dalampasigan. Ayan. No? Lawak, no? And yung sand dito is para siyang abuhin, no? Doon banda. Ito medyo dark. Ayan. Doon is medyo abuhin siya. Then meron siyang lumulutang na ano bang tawag diyan? Na parang hanggang doon ka lang. Hindi ka pwedeng lumayo. Ayan. And medyo maalon. Ewan ko kung high tide ba yan o low tide. Hindi ko rin sure mga idol. So, siguro itutur ko kayo mamaya or bukas, di ko alam. Pero ang pinakamagandang gawin muna natin is mag-set up ng aming tent, no? So, grabe. Ang sarap ng hangin dito mga idol. Yung ihip ng hangin, talagang napaka-presko. Parang sarap matulog agad pagdating dito. So, pakita ko lang sa inyo pala yung pwesto namin mga idol. Ayan, no? Nasa ilalim kami ng puno. Ayan, tapos merong table na kawayan. Ito yung motor natin. And ang kinaganda dito is malapit lang sa CR at ito, hugasan ng plato or yan. Tapos ito, mapakalawak. So dito yung camping area. Ngayon pagka day tour kayo or magre-rent kayo ng cottages, doon naman sa kabila. So ikot ko rin kayo doon pagka may time na tayong mag-ikot, no? So ngayon sa setup natin, iniisip ko kung lilipat ko yung motor dito. Pero okay na rin kasi dito yung sunset mga idol yun. Yan, dito yung sunset. So bukas malamang doon yung sunrise. So kinaganda rin nun. Hindi masyadong mainit kasi may puno nga. Mga pine trees to, mga nandito. May kuryente, di ko alam kung may kuryente ba talaga. Kasi yung saksakan doon hindi maayos. Si babe nakaigan. Tapos dito sa Dalampasigan yan yung mga malalaking bato. No? So, siguro setup na muna ako mga idol. Panoorin nyo na lang kung paano yung pag-setup namin. As usual, ganun pa rin naman. Wala naman na bago sa aming camping equipment, camping materials. And yun, panoorin nyo na lang mga idol. Let's go! So, time check pala muna tayo. Dumating kami dito siguro mga 3:30 na. And tignan natin yung oras dito. Oh, alas 4 na mga idol. So, tamang-tama na to para pag-setup. Then, maya-maya is magluluto na kami ng aming hapunan. No? So yun, let's go. So dito kami magse-setup mga idol. Yan. Okay. Siyempre unang-una yung tent. Baka di na kami mag-canopy kasi may silong naman dito. Baka tent na lang mga idol.
So, syempre, unahin natin to. Yan, so unahin natin tong yung sapin, ground sheet kung tawagin. Tapos ito na yung tinatangay. So yung abi ba may bato-bato dyan. Ito. Paslant siya. Okay lang yan, hindi naman ramdam yan mamaya. So ito yung tent mga idol. Set up na natin tong tent. So yan mga idol, napakasimple lang ng tent namin kasi ano siya, automatic foldable lang, no? Tapos syempre para dito ngayon, diyan na agad natin ito. Sana bumaon at hindi masyadong mabato, no? Oh, baon. Baon agad, isang tusukan lang, di ba? So, ang dali lang mga idol. Pero sana, may malanggam no? Sana hindi kami langgamin. Tayo. Sana di makapasok sa loob. Ayan. Alright. So, pagtapos niyan, syempre, inflatable bed. Kaya magbobomba na naman ako nito. Ha? Magbobomba na naman ako mamaya. So ganito siya mga idol. Ayan. Ha? Ready na to sa ano eh. Yan. So mamaya tayo magbobomba ng ating bed. Actually may naman na kami dito. Table, pero parang mas maganda pa rin na may table tayo, di ba? Kasi doon tayo nakaharap oh. Mamaya dadali natin to. Kaso isa lang yung upuan natin. Nasira kasi yung isang camping chair. So, bibili ako soon. Pag nagka-budget. Baligtad. So, yan. Simple lang naman yung pagkabit nito. Sakto mo lang sa mga butas ng bakal. Sakto mo lang yung clip sa mga bakal. Ganyan lang kasimple. Diba? Actually, dala ko yan. Kasi hindi namin alam kung ano yung magiging pwesto namin dito. So, actually, hindi namin na-expect tong may
makakuha kaming pwestong ganito, may katabing tables and chairs na gawa sa kawayan. And swerte natin kasi konti lang nagka-camping. Pero maganda na rin yung ready, di ba? Tulad nga sabi ko, wala akong masyadong idea sa pinuntahan namin na to. So, yan. Ganda yung handa na rin. Yeah. Yan, mahirap ipasok to ah. Yan. Dito na lang siguro. Ay, kagi na butas. So may dala rin kaming canopy pero baka hindi na namin gamitin. Kasi may lilim naman ng puno dito. Alam nyo mga idol, napakasimple lang ng camping setup namin. Kasi hindi naman talaga kami totally nagka-camping. Hilig lang kami sa rides, ganyan. Napakadalang namin mag-overnight, ganyan. Eh, gusto mag-beach ni babe. Wow! So, ayan. Okay. So, ito mga idol, yung upuan natin, yung kasya sa compartment. Para kahit di kayo magka-camping, pare, may pupuntahan lang kayo. Gusto nyo tumambay, ganyan. Ito magandang ano to. So, kung may mga gusto kayo dito sa ano, simpleng ano lang namin, setup. Pwede naman ilagay ko yung link sa ano, sa baba para mabili nyo rin. Sobrang simple yan ito. Sa Shopee lang namin lahat. Actually sa Lazada pala. Sa Lazada lang namin lahat nabili ito. Mga generic brand. Kasi sisimula pa lang kami sa pagka-camp. Siguro pag nagka-budget, edi upgrade tayo, di ba? Kung magugustuhan niyo yung camping experience namin, mga camping vlogs namin. So ito yung una namin mga idol. Di ba? Iyan na natin to. So magbobomba ako mamaya kasi wala kaming automatic inflator. Teka, mapag ano muna. Short kasi. Pakainit. Sa totoo lang, ayan, mag-short na ako. Tignan nyo na lang dyan. Ready naman na yung pan-swimming ko. Ready na to tumambog, oh. Bomba natin to. Ayaw. Mga ilang bomba lang to, pwede na to. Pwede na yan. Diba? No, meron tayong isa. So madali na i-set up tong ano namin. So ito yung pinakamahirap na part dito mga idol. Yung i-pump to. Kasi napakatagal nito i-pump. Sa totoo lang. Mahangawit ka na't lahat-lahat. Siguro mga 10 minutes ipapump to. Fast forward na natin. Let's go! Alright yan, so mga idol, okay na yung setup namin, no? Matigas na yan, no? So, di ba? Tapos unan. So ganito lang naman yung higaan namin mga idol. Ito yung manual inflator namin o yung bomba. Tapos ito yung canopy. So baka hindi muna namin gamitin to ngayon. Kasi goods naman yung setup namin dito, no?
So tabi na natin yan dyan. And medyo magulo to area namin kasi hindi pa kami totally nakapag-ayos. So open natin to para alam mo yun, tumagos lang yung hangin sa loob, hindi maipon yung init ng hangin. So ito na yung pinaka-setup namin mga idol. And siguro magliligpit na lang muna kami ng gamit namin para alright na, di ba? So ganyan lang, paka-simple. Di ba? So ayun, ligpit muna kami, then mamaya-maya is magluluto kami. So isasama natin sa vlog na to. So baka mag-ikot na rin ako dito mamaya-maya. Di ba? Let's go! Alright, so ayan mga idol, golden hour na. Bababa na yung araw, sunset na. So, mula dito sa aming setup, eto na. Isa tayo sa Dalampasigan. Yun yung araw, pababa na. Ayan na. Ayan na. Let's go. Hi babe. Ang ganda ng sunset mga idol, grabe. Di ba? So, maliligo na rin kami dito. Medyo malakas din yung alon, no? Tapos, pero may naman siya. Yung rope. Para kahit yan yung palatandaan na hanggang dyan ka lang. Kasi siguro malalim to mga idol, di ate alam. Pero grabe, ang sarap dito. Let's go! Sa dagat! Sarap dito! Sarap, babe! Sarap dito mga idol! Ang linaw ng tubig. Tapos, sobrang banayad lang din yung alon. Tapos hindi siya sobrang, yung biglang lalim, hindi naman. Goods naman siya. Tapos yung tubig, hindi rin sobrang lamig, hindi rin mainit. Saktuan lang. Sige bo, wala. So, nag-sunset na nga pala. Ayan, kita nyo naman sa video. And, sinusulit na lang namin dito. No? Sarap din kasi dito mga idol. Tapos ayun yung pwesto namin. Andun yung tent namin. Sarap dito. Ang sarap. Tanggal yung init na naramdaman namin kanina sa biyahe, as in. No? Tara, langoy tayo. Let's go! Yan, so mga idol, nakabalik na kami dito sa aming pwesto. Yan. Yung tent natin. Yan. So ngayon naman mga idol ay magluluto na kami ng aming hapunan. So meron kaming dalang camping material na panluto. So maliit lang naman yan. No, good for 2 or 1 to 2 person. Tapos yun nga, may binili kaming kanina, Wilkins mineral. At meron pang iba. So di ko na napakita na lumabas ako kanina para bumili sa tindahan dun sa may kanto bago pumasok dito. At kung yung mga mahalaga o yung mga kailangan naming bilhin is binili namin. So ayan, naglagay na ng bigas si babe. May baon kasi kaming bigas. Ayan, parang dyan ang bibili, no? Baon na kami. Tapos, Shout out sa'yo, mama. Thank you sa bigas. tapos ang nangyari sa itlog. Sobrang Nabasag yung pagtagtas. isa. Grabe, natagtag sa Okay biyahe. na. So ayan, lalagyan na natin ng Water. tubig. Water? So, wait lang ha. Ito yung pantakal namin kasi para, alam mo yun, hindi siya malagkit, hindi kulang sa tubig. Sakto lang. Ayan, o. Tapos, mga idol ay nagsalang kami. Ay, may dala kami ditong Kalan. kalan. Yung butane.
nakalan namin. So, ano lang din naman to. Budget friendly na kalan, tapos yung buting. Yung tira pa ito nakaraan eh. So, try natin. Dami langgam. Yan, Meron ini pa kaming ako. So, iba rin kaming San Marino. San Marino. Wala. Buy one, take one. Shout out nga pala sa Robinson. Nakasale siya. Shoutout pa nga ni. Baka naman, no? Ano naman? So, medyo magulo lang yung area namin dito. Mamaya mag-ayos kami. Yun, di ba? Yan na, may apoy na siya. Tapos talagyan na natin ito. Yan. Ayusin mo nga, babe. Mainit. Ay! Hindi ko pala ito na ano. Ulit. Sorry. So, may ano to, hawakan to. Handle? Handle. May handle siya ba? Tipo. Hindi ba siya paling? Baka ma-shoot dito, babe. Hindi ba Hindi. ma-shoot? Huwag na magagalaw yung. Nag-iwa namin. Habang naghihiyok si babe ay mag-aayos naman tayo ng ilaw. So meron na ako nilagay dito kanina. So pipindutin na lang natin to. Yan. O, di ba? Tingnan niyo mga idol. Oh. Ganda yung setup natin, oh. Di ba? Paano kayo pas pagandahin yan, ha? O, di ba? Ayos, no? Ayos dito. So, ito na yung pwesto natin. Ayan, ito yung ating motor. Let's go. Alright, so check naman natin yung sinaing natin kung kamusta. And, wow! Almost perfect. Pero iniinin pa to mga idol. Ayun o. Masa-masa. Masa-masa pa. And ganyan yung takip natin. Tapos na mag-iwa si babe ng bawang at sibuyas. So ito yung lulutuin namin ngayon. Delimondo caldereta corned beef. Sarap. Kinikrave ko to eh. Alright, caldereta. Alright, so yan mga idol, luto na at medyo nasunog-sunog na nga. Pero okay lang kasi ano, ubusin naman namin yan. So next natin lulutuin is yung corned beef. So meron kaming biniling mantika. At ito na nga yung kaninang iniwa. So lagyan na yan. So yan mga idol, luto na ating caldereta. Caldereta pala siya. Delimondo corned beef. Ang Ay, sarap. wow. Ang sarap. Sarap daw. Nilagyan pa siya ng magic. Kasi Okay. feeling ko wala yung lasa niya. Okay na siya. Alright. Lasa na siya. So, hanguin na. Try ko. Alright, so luto na. Ito na ating mga pagkain. Wow, sarap po mga idol. Delimondo caldereta corned beef at itong San Marino corned tuna paella. Dami rin pala, no? Sabi ko sa'yo. Yung ganito kalaking kaldero mga idol, dami rin na Pwede na maluluto. siya sa tatlo. Hindi ko pa nga siya pinuno. Oh, good for 2 to 3. Lalo pag matao ka. Ito na lang ito. Sige, sa'yo na yun. Tayo lang makakain. Kain mga idol. First bite muna kayo. First Ako na bite. next. Sarap. Sarap din, ha?
Ayos ba, babe? Ayos, mainit. So yan mga idol, magpapahinga muna kami dahil nga kakatapos na namin kumain. Grabe, ang sarap. Sarap ng Delimondo pala, no? Lalo yung kaldereta. Try namin yung iba next time. Solve si babe. Makain ng Cloud9. So, pahinga lang kami and maya chill muna kami dito. Muna kami ng counting RH. So, ayun. So, update nga pala mga idol. Bawal pala ilapit yung motor. No, so dumating yung guard, hindi ko sure kung guard 'yon. Parking. And pinaalis dito kasi meron doon daw yung parkingan. So doon ko nilagay. So okay lang naman. 'Di ba? Hindi man natin alam kasi hindi rin tayo sinabihan doon. Okay lang. So ito yung pwesto namin ngayon. Yung tent. And meron kami sa may Dalampasigan. Or kahit dito lang di siguro. Pwede na kami dito. Goods na. Then, maya, syempre, higaan na. So, yun lang mga idol. Pahinga muna kami. So, yun mga idol. Lipat muna kami. Dali na namin tong ilaw dito. Kasi ito, set up kami. Nandun yung dagat. Yan. So yun mga idol, no? Pagkatapos na magpahinga ay eto, magre-relax na kami dito at konting chill, konting inuman at syempre bonding, no? Tapos nun ay syempre nakiki-update din kami sa mga social media namin dahil maghapon kaming busy, no? Kita nyo naman yung mga ginawa namin, yung bonding namin and syempre time to update. At yan ang mga idol, no? So tatapusin natin tong gabi na to dito. At let's go! So good morning mga idol. Kagising lang at 5:40 na ng umaga. So oras na to para mag-ayos kami ng aming mga gamit at mag-umagahan, no?
Kasi maya mga alas 9 kailangan nakalis na kami dito kasi may pasok pa si Babe ng 12 sa Bulacan. So yun, grabe sarap ng experience namin dito kagabi. Dahil nga nakapag-chill kami, nakuha rin namin yung mga kailangan namin gawin na tulad ng pagluluto, gano'n. Yun, sarap. Talagang na-relax kami kasi nasa gilid kami nasa tabi kami ng dalampasigan ng dagat. Ito. Grabe, yung hangin and yung comfort na naramdaman namin dito is grabe, sarap. So, yun, medyo malamig pero nakaubad rin ako pa rin ako. Kasi okay lang, hindi naman sobrang lakas ng hangin, hindi rin sobrang ginaw. Sakto lang, no? So yun, mag-aayos muna ako. Hugasan ko lang yung pinaglutuan namin kagabi, then magluluto kami ulit ngayon ng magaan. Let's go! Alright, yan. So mga idol, dito tayo sa may entrance ng Playa Pino. So doon manggagaling yung entrance. Nakita niyo naman sa video na pumasok tayo. Tapos ito yung parking area nila. So dito yung cashier. Ayan, tapos meron dyan kayo magbabayad, meron din mga tinda dyan. Tapos, ito yung makikita nyo pagpasok nyo mga idol. Ayan. Alright, so marami siyang pine trees dito at may mga linya ng kuryente. Yun yung papansin nyo. So, maaliwalas at malilim dito. Tapos, meron silang mga villa. Siguro ito yung AC room worth 8K. So, unahin na rin natin dito. Yan. Ganda rin dito mga idol. Kung nature lang pag-uusapan, nature vibes, goods na goods dito para sa akin. Kasi yan, naanlilim, maliwalas, and puro puno. Tapos talaga yung sand nila is pino, no? Yan. So ikot ko kayo dito para makita nyo or kung ano yung expectation nyo. So dahil basura dito. Pero okay lang. At least nakagilid lang. So malawak to mga idol at pwedeng mag-camp tulad namin. So dito yung dulo at hanggang dito na lang yung dulo nito. Ayan. Alright. So ito yung Playa Pino or yung dating Stella Maris daw na resort, no? So, ngayon, or yung kahapon is araw ng Huwebes, konti lang yung mga tao. Ngayon, titignan natin kung ano yung nandito. So, ito yung mga kubo na pwedeng i-rent. Halos dikit-dikit din siya. Alam mo, papansin dito, maraming nagkalat ngayon. Hindi ko alam kung may naglilinis dyan. Ayan o. Pero grabe yung ihip ng hangin dito. Is talaga namang refreshing. Presko. So pagpasok dito, so dito yung mga nagre-rent ng ng mga kubo. Dito yung pwesto nila. Iba pa yung pwesto ng mga campers, no? So ayan. Ganda oh. Maliwalas. No? Ang lalaki ng pine trees. Ayan. So una rin dito may restroom. So silipin natin. Kasi based doon sa experience namin, doon sa may pwesto namin, may restroom pero hindi masyadong goods. Eto, ayan.
May shower area. Or, ayan, tubig pero walang gripo. Ayan. So, ayan yung mga toilet nila. Okay, so dito naman tayo. So, meron rin silang villa dito. Villa B. Yan. Hindi ko alam kung goods pa yan. And meron ding Villa C. So, yung Villa C, dormitory type naman daw to. Ayan. Villa B and Villa C. So, meron naman din lutuan sa tabi ng bawat villa. Alam, mapapansin mo talagang luma na yung itsura ng mga villa dito, no? Ito, dormitory type daw to eh. So, yan. And pagdating dito, mga idol, is camping area. So, ito yun. Ito may mga lubid na to. Hanggang dun. Yan, camping area yan. Then, meron pang isang another restroom dito. Ayun. No? So, dito muna tayo sa likod mag-iikot. And, pinapark sa akin yung motor ko is doon. Doon banda. So, nung unang setup namin, nandun yung motor sa tabi ng tent namin. Pero pinalipat dahil bawal daw. May motor dito sa camping area. So, nilipat namin. Or nilipat ko. Yan. So, yung parking area dyan. Kahabaan na yan. No? Yan. So, dito naman tayo malapit sa beachfront, mga idol. Para mapakita ko rin sa inyo. Sobrang tahimik dito, mga idol, ngayon kasi kakunti yung tao. At the same time, umaga. Kaya kung talaga nagka-camping kayo, is marerelax kayo kasi tahimik, presko, mapuno. Talagang karap nyo dagat lang, no? Yan. So, may basketball court din dito. Ayan. Ring. So, ito pa isang restroom, mga idol. So, silipin din natin. Actually, kasi mga idol, hindi pa ako nakapag-ikot dito. Ngayon pa lang talaga. Kaya, kung ano yung sa pwesto namin, yun lang. Shower room, restroom. Okay, goods naman. May tubig, ang dami. So, mamaya baka dyan na lang kami maligo or mag-CR. Kasi dito sa pwesto namin, hindi goods. hindi lumulubog yung ebak. Sorry for the term, ha. So, ayan, may mga kubo. Pakita ko lang yung example ng kubo nila na pwede nyo i-rent dito. Ayan, ang dami. Siguro 15. Ay, hindi, 16 eh. Hindi lang 15 dito. O, may 17 pa. So, maraming kubo dito, mga idol. So, example ng kubo is ganito. Ayan. So, kung family kayo, day tour, magkukubo lang kayo. Ganito yung expect nyo. Ayan. Wala nga lang table, no? So, may mga table. Meron pala. Tulad na, no? Isang malaking bilog. Pero siguro, sa labas na kayo. Hindi na sa loob. May lalatag yan. No? So, dito may nagka-camp din. Then, kagabi, mga idol, may mga part dito na may ilaw. Doon sa camping area din, meron din ilang may ilaw. So, ito yung beachfront naman, mga idol. Pansin ko lang maraming kalat. Ayan. Hindi ko lang alam kung tuwing kailan sila naglilinis. Kasi ang daming ang kalat na nasa dalampasigan. Ayan, may mga nagsiset up ngayon ng tent. So, nasa beachfront na ako, mga idol. At ganito itsura. Yan.
Ang pansin ko dito mga idol, kung sa lugar lang, nature vibes, relaxation, goods na goods to. Tulad nga sabi ko kanina, ang daming puno, maganda yung buhangin, maganda yung pwesto. Maliwalas, malilim. Nga lang, mga idol, ang negative side na nakikita ko dito is yung maintenance. Lalo na sa mga amenities nila. Like CR, hugasan ng plato. Medyo kailangan nilang i-maintain or i-develop pa. Kasi, as a camper, syempre kailangan mo rin yun. Lalo dito sa pwesto namin na to. Ayan. Hindi siya goods. Talagang kung gusto mong makapag ano ng maayos, nilipat ka pa ng, or maglalakad ka pa ng malayo para makahanap ng maayos na CR at hugasan ng plato. Ayan, no? So, tingin ko yun na naman yung negative side dito. Then medyo, yun nga, maraming kalat. Di ko alam kung every kailan sila may maintenance dito para sa kalat, para sa paglilinis. Pero, ayun nga, kung nature lang, nature vibes, goods na goods. And so, yun lang yung masasabi kong downside dito, no? Siguro, more development sa kanilang mga CR at hugasan ng plato, ganun. Pero yung mga pwesto, goods naman eh. Yan. Nga lang, wala rin mga outlet dito ng kuryente. Talagang, kailangan may dala kayong power bank kung magka-camping kayo. Hindi ko lang alam doon sa mga kubo kung mayroong mga outlet ng kuryente. No? So, ayun lang. Naikot ko na kayo dito mga idol. And ito na yung beachfront. Nga pala, mayroong mga nagbabangka dito. Nag-offer sila ng island hopping. So, pupunta daw yun doon sa kabilang cove siguro. Tapos, doon daw ay may kuweba. Doon daw ay tatalon. Alam mo yun, cliff jumping. Ganun. So yun, di natin na-experience kasi maya-maya kailangan na rin namin umalis. And so yun lang masasabi ko mga idol. Pagdating sa signal, may signal dito yung Smart sa Globe. Di ko alam kung meron. May kuryente pero di kami nakagamit ng kuryente. And may tubig yun, may tubig naman. So try na lang namin siguro sa ibang CR. Hindi na kami dito kasi barado siya. So ayan, dito na kami mga idol. So ayan, may dagdag ko lang din mga idol. Merong mga tables dito, chairs, na nasa ilalim ng mga puno daw. Ano na siya, talagang parang alam mo yun, napaglipasan ng panahon, hindi na may maintenance, kaya paling or sira, ganun. So tulad nito, mayroon din ditong hugasan ng plato pero walang tubig. Ayan. So kung camper kayo dito mga idol, huwag kayo masyadong mag-expect ng sobrang ayos na amenities nila. Hindi ko dinadown to yung ano na to na Playa Pino, pero yun lang yung nakikita ko for development nga. Tulad nga sabi ko, or for maintenance. Sana in the future, di ba, mas maging maayos to. Para, syempre, mas dayuhin. Kahit na, alam mo yun, medyo malayo yung papasok niya mula dun sa highway. Kita nyo na may dinaanan ko. Malubak talaga. And maliblib. And kung maayos ito lahat, in the future, syempre, mas magiging worth it yung pagpunta ng mga tao dito. Then, doon naman sa dagat, maliligo kami mamaya. Pakita ko naman sa inyo yung experience namin pag naligo ng gantong umaga. No? So, sa sunset, wala akong masabi. Ang ganda ng sunset kahapon. Grabe. And yung experience namin sa pagligo, goods na goods. Hindi sobrang lakas ng alon and malinaw yung tubig. So, nakita nyo naman. So ngayon, after namin siguro kumain, ligo naman kami dyan. Then, guys na kami, pack up na. Then, dun na. So yung mga idol, yan, pakita kan sa inyo niluluto ni baby. Bango. Para hindi siya tumiklop. Nalagay sa kanalang. So may mga dried fish kami dito, yan. Pusit, tiyo. Tapos ito. Yan, baon namin yan. Tapos ayun, nakapag si babe ng itlog at kamatis. Ayan.
Right. So yan mga idol, kakain na kami. Dito nga pala kami nag-set up sa bandang beach front, no? So para, alam mo yun, syempre, ang ganda ng view namin habang kumakain. So ito nga pala yung aming kakainin. Sarap diba mga idol? May pusit, may tiyo, may sapsap. Ito, hindi ko alam tawag dito. Tapos may, ito, itlog na pula. Tapos syempre may kanin at may lumin. Yan. So, picture na daw muna ni babe. At ito yung aming setup mga idol. Oh. Sarap. Diba? Alright, so yan mga idol, maligo na kami ni babe. Let's go! Pino, kaya pala playa Pino, no? Kasi Pino yung buhangin talaga dito. Hindi masakit sa paa mga idol pag naglakad-lakad Tsaka ka. wala siyang bato-bato. Oo, tama. Or mga shell-shell, wala. Tapos may mga crablets, oh. May mga crablets. Ayun, oh. Let's go. Uy, ang lamig ng tubig. Ang lamig ng tubig, ang sarap. Grabe. Ang lamig ng... Ha? Ang lamig ng tubig. Ang lamig oh. Ang lamig ng tubig mga idol. Tara dito. Woo. Yan yung tubig mga idol oh. Kitang-kita ilalim mo, yung pa ako. Oh. Hanggang ano ko na yan ha, bewang. Hindi na ako natatakot. Kagabi natatakot ako. Ang linaw kasi. At saka walang ano. Oo. Kahapon meron. Low tide yata ngayon. Low tide ngayon mga idol kasi ng alaw. Woohoo! Sarap. Ganda dito mga idol. Itong dagat na to, approve to, ang ganda. Sarap. Sarap dito mga idol. Let's go. Sarap eh. Isang maganda experience to mga idol kasi ang ganda pa ng dagat dito. Grabe. Lalo ngayon low tide, napakalinaw mga idol. As in, kitang-kita oh. Oh. Linaw. Sa maligo. Tapos ang lamig ng tubig ng dagat ngayon. Kahapon medyo mainit eh. Ayun. Tapos walang coral. Walang bato. Talagang pinong buhangin mga idol. Kaya pala playa Pino, no? Siguro dun kuha yung ano nito. Pangalan. Let's go! Ulitin na natin ito mga idol. Maya-maya, alita rin kami.
So ayan mga idol, tapos na kaming maligo sa dagat, magtampisaw at lumangoy-langoy. Sobra naming na-enjoy yon mga idol. So ngayon anong oras na rin? Mag-alas 9 na, so kailangan namin mag-back up dahil may pasok pa si Babe alas 12 sa Bulacan, no? So yun, sobrang na-enjoy namin to, itong pag-stay namin dito. Lalo na yung pagligo dito sa dagat, grabe. Apakalinaw ng tubig mga idol. Tignan nyo naman, oh. Tignan nyo naman kung gaano kaganda itong dalampasigan dito. Sobrang ganda. No, tapos ito yung pwesto namin. Yan. So sobrang na-enjoy namin to. So kaya magliligpit muna kami ng aming mga gamit. Let's go. Ang dami nito. Tara. Right, so yan mga idol at nakapag-ayos na kami dito, nakapaglinis na kami ng aming pwesto. Yan, so mga basura itatapon namin sa tamang basurahan. At malinis yan mga idol. So ito yung setup namin. Yan, pauwi. So dalawa kami pa Bulacan. So yun, medyo bitin mga idol pero sulit na rin mga idol kasi sarap din dito magstay. Kung nature vibes lang talaga ang habol nyo mga idol, goods na goods dito sa Playa Pino. Maganda yung buhangin, napakalinaw ng tubig ng dagat, nakita nyo naman yung kapaligiran, yung ihip ng hangin mga idol, sobrang presko, ang lamig, no? And yung mga pwesto dito, ang ganda, pine trees, sobrang sulit, no? So yung ang ano ko lang sa talaga is yung kanilang CR and yung lababo, yung ibang ano nila, amenities, no? Yun ang medyo concern ko. So more on ano siguro na lang to, maintenance and siguro improvement sa iba pa. Pero overall mga idol, goods na goods dito. Lalo nga kung nature vibes ang habol mo. So tulad yan, marami pa naliligo doon. Ang ganda kasi ng dalampasigan dito mga idol. And ang sarap magpahinga dito, talaga naman. So yun, overall mga idol, ang masasabi ko ay sulit din tong ating nature trip na to. And sobrang nag-enjoy kami ni Babe sa overnight camping namin dito. So isang another magandang experience na naman to para sa amin. And kung gusto nyo pumunta dito mga idol, gawin nyo na lang reference to. At pinakita ko naman sa inyo lahat ng detalye. Mula sa daanan, papasok dito, mga binayaran. At yung kung ano yung expect nyo pag pumasok kayo dito sa Playa Pino. So yan lang, maraming salamat mga idol sa panonood. And hanggang sa ulitin, isang nature trip na naman ang ating natapos. At sana ay nag-enjoy din kayo. Maraming salamat sa panonood. At syempre huwag nyo kakalimutan na mag-follow sa aking FB page. At mag-subscribe dito sa aking YT channel, Wonderboy. So yun lamang, maraming salamat mga idol. Hanggang sa ulitin, and as always, ride safe and God bless you all. Peace. I was on the land too long, singing that same old